Sa nakaraan ay ikinikwento ng tatay ni Kuma kung gaano kagiting ang tagapagligtas nilang si Sun God Nika. At ito rin ang ikinwento ni Kuma sa anak na si Bonnie, kaya naman mula pagkabata ay si Sun God na talaga ang naging idol nito. Kaya ngayon ay di siya makapaniwala na nakikita niya na rin ang idolo. Winasak ng dalawang giant ang mga barko para kay Luffy. Natakot ang mga marine nang makita si Broggy at sa isang hampas ay nawasak ang sahig ng barko, saka ito tumalon ng napakataas patungo sa isla na sinundan din ni Dory. Nakarating na rin ang kanilang barko at bumaba ang kanilang mga crew, saka pinag-utos ng dalawang captain na wasakin ang mga navy ship. Magkasamang winasak nila Koshi at Oimo ang napakaraming mga navy ship, kaya kawawa ang mga walang laban na marine. Saka nagpatuloy ang giant pirates, kaya pinag-utos ng officer na barilin ng kanan. Subalit dumating ang isang giant at winasak ang kanilang barko. At nagpatuloy din ang ibang mga giant sa kanilang ginagawang pag-salvage sa mga ito. Natuwa si Usopp nang makita na nandoon ang giant pirates. At natuwa sila dahil nandoon din sila Oimo at Koshi. Naalala ni Usopp nung una nilang makita si Broggy sa Little Garden ay takot na takot sila. Si Luffy naman ang unang nakakita kay Dory at naglalaban pala ang dalawa sa loob ng 100 taon, subalit palaging nagiging tabla ang kanilang duelo. Sila Oimo at Koshi naman ay nakilala nila sa Enies Lobby kung saan naging kaibigan ni Usopp ang mga ito. Dahil sa pagdating ng mga giant ay nagkaroon ng malaking advantage ang Straw Hat Pirates. At nalaman daw ito ng mga giant dahil sa balita mula kay Morgans. Subalit ang kanilang barko ay walang paraan para makahinto. Kaya sinabi ni Lilith ang kanilang sitwasyon kay Nami. Patuloy ang labanan nila Lucci at Zoro. At giit ni Jinbei na kailangan na nilang tumakas, pero ayaw tigilan ni Lucci ang swordsman. Muntik na siyang tamaan ng mga kuko ng leopard, sa kasinalag na naman niya ang atake nito. Pero tinulak siya nito at nagbanta pa ang agent. Patuloy din ang pagwasak ng pacifista sa mga navy ship, kaya lumaban na sila Vice Admiral Red King ng mga kanan. Sa kasamaang palad ay dumating pa ang dalawang pangahas na Blackbeard Pirates. Naiiyak si Bonnie dahil nakita na rin niya ang idol na Sun God Nika. At katulad ng sabi sa alamat ay nakapagbibigay nga ito ng pag-asa. Giit ni Luffy na kasama niya naman ito simula pa lang, pero hindi pala alam ni Luffy na ang Gear 5 niya ay ang tinatawag na Sun God Nika. Nais daw ni Bonnie na gayahin ang kanyang powers. Kaya nakiusap itong ipakita sa kanya ang totoong lakas sa pagsuntok kay Elder Saturn para kay Vegapunk. Nagulat si Luffy dahil nabutas pala si Vegapunk. Kaya ipapakita na daw niya ang tamang pagsuntok, kaya nagkaroon ng mga pagkidlat, pero kinindatan lang ito ni Saturn at nasaktan ang bida. Subalit naka-recover kaagad si Straw Hat Luffy at pinalaki ang mga kamay. At pinagsusuntok ang pangit na pagmumukha ng Elder nang walang tigil sa harap mismo ni Bonnie, na lalong nagpamangha dito, kaya parang bata siyang nasasabik sa panunood. Nagpatuloy ang Emperor sa pagwasak sa pangit na mukha hanggang sa suntukin niya ito ng ubod ng lakas na siyang tuluyang nagpatalsik sa isa sa pinaka-kinatatakutan, pero tinawanan pa ito ng ating bida. Ito na ang pagkakataon nilang tumakas, ngunit nagpapaiwan na si Vegapunk dahil mamamatay daw siya pag gumalaw. Subalit inatake pa sila ni Kizaru, pero iniligtas ito ni Sanji sa tamang pagkakataon na ikinagulat ng lahat dahil laser beam ang sinalo nito. Giit ni Sanji na pinalalakas kasi siya ng pag-ibig. Tapos kinuha na ni Frankie si Bonnie upang hindi na ito madamay pa. At ang naiwan na lang doon ay sila Sanji at Luffy saka ang scientist na sugatan. Natuwa si Katerina na captain ng Blackbeard 6 ship nang makita sa personal ang kakaibang transformation ng Elder. Dahil noon ay naririnig niya lang ito, pero nakita niya na rin sa personal. At kasama din ito si Van Ogre na captain ng Blackbeard 3rd ship. Di daw makapaniwala si Saturn na mapapasailalim ni Blackbeard si Katerina, pero espesyal daw kasi si Blackbeard. Inatake nito ang dalawa, pero di tinamaan dahil ginamit ni Van ang warp fruit sa malayong lugar. Napaiyak si Caribou nang makita ang dalawang idol niya. Saka nagmakaawa itong makasali sa Blackbeard Pirates dahil idol niya daw si Blackbeard. Kaya matagal niya na daw na hinihintay na makilala ang mga ito at nangakong magiging malakas na asset siya ng grupo, pero tinutukan siya ni Van dahil baka isa itong assassin para patayin si Blackbeard. Nagmakaawa si Caribou at sinabing may importante siyang impormasyon, pero ayaw siyang paniwalaan. Ngunit nang sinabi niyang tungkol ito sa mga ancient weapon ay nagdalawang isip ang dalawa. Giit nitong siya palang daw at ang Straw Hat ang nakakaalam ng mga impormasyon tungkol sa ancient weapons, kaya alam niyang sobrang matutuwa si Blackbeard sa hawak niyang impormasyon. Patuloy ang pagwasak ng mga pacifista sa mga navy ship at gumagamit ng bubble shield ang mga ito para di masaktan ng kanan. Saka magkakasabay na umatake ng laser beam sa kawawang mga marine na nasa kanilang mga barko. Subalit nagpatuloy pa ang mga ito, kaya pinag-utos ni Doberman na mag-retreat muna sila.
Saka nag-usap ang mga Vice Admiral dahil sila pa ang nagigipit dahil sa dumating na mga Giant at sa mga Pacifista na ipinagtatanggol na ngayon si Vegapunk, kaya naman itinuring na nilang isang malaking traidor sa government ang scientist. At para mabawi nila ang command sa mga Pacifista ay ipinapapatay ni Doberman si Jewelry Bonnie, kaya hinabol sila ni Vice Admiral Tosa. Pero nang makita nila ito ay mas nagmabilis si Atlas pati na si Frankie, kahit nahihirapan siyang kontrolin ang boat sa ere pero nakailag pa rin sa mga puno. Subalit winasak lang ni Tosa ang mga puno at aatakihin na sila ng Vice Admiral ng hockey nito, subalit sa tamang pagkakataon ay tinamaan siya ng axe ng Giant dahil nandoon na ang dalawang Giant Pirates captain. Akala pa nila ay kalaban din ng mga ito, kaya sinabi ng mga Giant na nandito sila para iligtas ang Straw Hat, saka dumating na rin ang Giant crew. Sinabi ni Bonnie na nasa gitna pa ng isla sila Vegapunk, Luffy at Sanji, ngunit ang mga Giant na daw ang bahala. Tapos sumama sila sa Giant crew upang dalhin sila ng ligtas sa Giant ship ng mga ito. At ang mga main fighter ng Giant Pirates ay susugod para tulungan sila Luffy sa labanan. Dahil nawala ang komunikasyon ni Tosa ay nagpasya na ring sumugod ang iba pang mga Vice Admiral, kaya sumakay si Doll sa Seeking Cyborg na kinokontrol ni Bluegrass, saka nagmadali sila. Samantala sa lab phase ay patungo ang Elder sa naghihingalong Vegapunk at ang lahat ng madaanan ay nalulusaw. Nais siyang iligtas ng bida pero giit ni Vegapunk na mamamatay siya pag gumalaw. Hindi daw hahayaan ni Sanji ang nais gawin ni Kizaru, kaya umuwi na lang ito. Saka dumating si Elder Saturn na galit na galit. Pinangako naman ng bida na ililigtas niya ang scientist. Pero sinabi nito na si Bonnie na lang ang protektahan niya dahil may authority rin ito sa mga Pacifista. Nanggagalaiti sa galit si Elder Saturn, subalit hindi pa rin natatakot sa kanya ang Cook. Dahilan para mas lalo itong mag-init at inatake sila nito, kaya iniligtas ni Sanji si Vegapunk mula sa kuko ng halimaw, subalit nais talaga nitong patayin ang scientist. Para makuha ang atensyon ng Elder ay pinalaki ng bida ang mga kamay at pumalakpak ito ng napakalakas, at nang tumingin ay winalang hiya niya ito, kaya parang mababaliw na sa inis at hindi siya nito tinig ilang tusukin, subalit hinabol pa rin sila Sanji, kaya pinigilan ng ating bida at binastos pa ito. Kaya naman si Luffy ang pinagbuntunan ng inis ng Elder, subalit kahit anong gawin ay hindi talaga siya matamaan at pinagtatawanan lang, kaya nakatakbo na sila Sanji. Subalit dumating ang Admiral at sinipa sila, kaya tumalsik ang matanda sa ere. At hindi na sinayang ni Kizaru ang pagkakataon na tuluyang tusukin si Vegapunk dahil sa utos ng Elder sa kanya, ngunit halatang hindi niya gusto ang ginawa sa kaibigan. Samantala walang magawa ang bida dahil abala siya sa Elder, ngunit parang nagsisi din si Kizaru, kaya pinabayaan niya lang si Sanji na kinuha ito. Saka siya kumilos, subalit dahil sa inis ng bida ay nagpalaki ito at nahuli ang Admiral, saka dinakot ang mukha ni Elder Saturn at nasaktan si Kizaru sa higpit ng hawak, tapos pinag-utos na tumakas na sila Sanji. Nasaksihan ng scientist kung paano siya sinubukang iligtas ng Straw Hat. Subalit tuluyan nang namatay si Vegapunk na lawit ang dila. At sa laboratory nito lumabas ang video niya na may sasabihin daw siyang matinding sikreto na siguradong ikakagulat ng lahat. Puwersahang nasagap ng mga transponder snail ang signal mula sa nais ibahagi ni Vegapunk. Nakarating ang boses ni Vegapunk sa iba't ibang panig ng mundo. At sinusubukan nitong patayin ng Marine sa utos ng officer pero hindi nito magawa. Kaya nagtataka din si Sanji kung ba't naririnig ang boses nito. Nagtataka din sila Usopp kung ano ba ang nangyayari. At maging si Edison ay hindi alam ang inihandang ito nang lumikha sa kanya. Samantala hinahanap ng dalawang Giant ang boss nilang si Luffy nang pinaligiran sila ng maraming Marine soldier at pinagbabaril ng mga cannon. Subalit walang talab ang mga ito, kaya winasak ng dalawa ang kawawang mga Marine. Nagtataka ang mga tao sa Marijoice at nabahala din ang mga Elder sa sasabihin ni Vegapunk. At naisip nilang nag-program si Vegapunk na mag-play ang video na ito pag namatay siya. Ipinalabas sa malaking transponder snail sa Dressrosa ang makasaysayang video recording. At kahit na pinapalabas ng Navy na ang Straw Hat ang may kasalanan ay di naniniwala sila Leo at Rebecca. Naging curious din ang mga tao sa Fuchsia Village kung saan nagmula si Luffy tungkol sa sasabihin ng scientist. Sa Water 7 ay ipinag-utos din ni Iceberg kay Secretary Alice na ipalabas ito sa mga video transponder snail sa buong lugar. Sa West Blue ay napanood ito nila Morgan sakay ng kanyang floating ship. At nag-alala si Vivi sa kalagayan nila Luffy sa Egghead Island. Nakita nila sa North Blue na tinabas ang ulo nito. At sa South Blue ay nag-aabang na rin ng mga tao sa sasabihin nito. Nagtataka ang Revolutionary Army sa nangyayari at napatanong si Sabo kay Dragon kung sasabihin talaga ni Vegapunk ang malaking sikreto ng Navy. Sakay ng Giant ay nag-aalala pa rin si Bonnie sa ama. At nang makarating sila sa Giant ship ay labis silang napahanga sa laki nito. Subalit nag-aalala pa rin si Bonnie kung ano na ang nangyari kay Vegapunk. Muntik nang tamaan ng laser ni Kizaru si Luffy.
Kaya pinahaba nito ang mga kamay at ubod ng lakas na ipinalakpak ang Elder at Admiral kaya na-flat ang mga ito sa lakas ng bida. Saka pinaglaruan sila at pinaikot-ikot tapos inihagis sa malayo na parang mga flying saucer at si Kizaru ay aksidenteng tumama sa isang Navy ship kaya nakawawa ang mga walang malay na low-ranked soldiers. Subalit ang Elder ay nagawang makontrol ang pag-ikot kaya nakaiwas siya sa Navy ship. Nanlaki ang mga mata ng bida nang makabalik ito na muntik na siyang tinamaan. Tapos nagbalik ito at tuluyang siyang hinabol. Samantala pinili na lang ni Kizaru na wag nang gumalaw para sa kaibigan na si Vegapunk. Subalit patuloy sa paghabol si Saturn dahil giit ng ibang Elder na wala na silang oras kaya pinagtutusok nito ang Emperor hanggang sa mahulog sa ibaba. Sa kapagbaba ng Elder ay nagsagawa na ito ng summoning technique kasabay ng iba pang mga Elder. Kaya nagkakaroon ng mga pagkidlat at matinding puwersa at nang makita ang ginagawa ng Elder ay nabahala si Sanji na baka dumating ang iba pang mga Elder doon.